Sa tingin nyo kaya, kayo ba ay natatakot pag bigyan na lang kayong nag-iisa sa buhay? Kayo ba yung mga natatakot po? Ay, hindi po. Kasi po, ano po, kaya ko naman pong mabuhay kahit ako lang po eh. Ganun. Opo. Kayo po? Ano po, ang may onting kaba po. Ngunting ka ba? Bakit? Ano po kasi, hindi ko pa po kayang, ano, Basta kinakabahan ka. apo. May ibang feeling or vibes, no? Okay lang. Kayo po? Opo, hindi po ako natatakot kasi dati po sanay na po ako matakot hanggang ngayon. Ay, hindi po ako sanay matakot. So, sanay na sa'yo. Sanay ka na doon. Hindi na po ako natatakot. Pero, tanong ko lamang. Sa tingin nyo, kayo ba ay may trust issue sa panahon ngayon, itong 2024? Kayo ba may mga trust issue po? Ano po, meron po, minsan wala po. Minsan. Kasi po, ano po eh, makikita niyo po sa mukha, pag ano, parang, hindi tiwalaan yung mukha po minsan. I see. Tapos yung pinapakita din po nila, minsan. Kayo po? Meron din po, minsan wala. Minsan wala. Kayo po? Sa akin po, wala naman po akong ganong trust issue. Kaya, hindi ko po alam yan. Pero ganito lang kasi yan. Di ba may mga panahon nga na pahirap magtiwala sa mga tao, pero babalik rin tayo sa ganitong tanong na sinasabi ng marami. Paano ba natin malalaman kung isang tao mo pagkakatiwalaan? Paano nyo ba nakikita yan? Pag po malapit na po kayo sa isa't isa, tas close na po kayo. Ganun. Tsaka kung mabait naman po yung tao, tas mapagkakatiwalaan. Kayo po? Ano po, wala po. Wala po masabi. O sige, go. Ikaw muna. Ikaw muna. Ano po, Any idea? Paano natin malalaman kung isang tao po ay mapagkakatiwalaan? Sa likod kasi marami nagsasabi may trust issue, mga ganun. una. O sige, go. Ikaw muna. Ano po, minsan po, pag, ano po, tag dito po, dapat kinakaibigan niya po muna, tas tsaka niya po alamin yung buong pagkatao niya po. Tapos, dun ka na po malalaman kung may tiwala po, wala po. O ganito na lang. Meron bang kinalaman sa tagal ng pagsasama para malaman mo mapagkatiwala ng isang tao? Yung sa tagal na nakilala mo, yung isang tao, meron bang basehan yun? Meron po. Kasi po, pag hanggang tumatagal po parang ano po, mas marami kang nalalaman sa kanya po. Yung mga tungkol sa kanya po. Okay, may dadagdag ba kayo? Wala. Kayo? Sa akin po, katulad lang po ng kanya. Katulad din. Pero ganito, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa kaligitnaan nitong taon na to? Masayahin po. Kasi po ano po may mga kaibigan pong mga kasama gumala po at tumambay po. Siyempre. Kayo po? Ganun din po. Ganun din. Sa akin po, masaya kasi dapat ini-enjoy mo lang ang buhay, di ba? Okay. Pero kung i-rate po natin from 1 to 10, 1 as in di kayo sobrang masaya, or 10 sobrang yung masaya, as in sobra talaga. Saan nyo po ilalagay sarili nyo kung kayo masaya? From 1 to 10? Akin po 8.5 po. Oh, 8.5. Kayo po? Sa akin po, mga 9.5. 9.5, almost 9 po. 9. Any idea kaya? Bakit kaya po isang tao ay malungkot o malungkutin? Ano bang madalas na nangyayari sa isang tao? Ba't yung isang tao ay malungkot? Dahil po sa problema po. Yung mga kinakaharap sa buhay niya po or family problem Family po. problem? Kayo po? Wala po. Wala may isip. Sa akin po, ganun din. Kung may mga problema o ano pong mga iniisip. I see. Pero tanong ko naman, sabi ng maraming mga Pilipino po, kaya daw isang tao ay malungkot o malungkutin ay dahil wala pong pera. Kayo ba ay naniniwala sa sinasabi ng maraming Pilipino, kaya po sila malungkot ay walang pera? Kayo ba naniniwala dito? Opo. Dahil Bakit? po sa pangkain po nila pang araw-araw po. I see. Kayo po? Ganun din po. Kayo po? Ganun din po. Ganun din.
Ito, meron kasi akong isa pang tanong na wag lang kayo magulat, no? Pero kayo na bahala kung anong pagpipilian nyo po dito. Amili lang kayo ha, wala mong pong mali po dito. Jowa o pera? Tanong lang. Pili lang ng isa. Pera po. Pera. Opo. Okay Pera po. kayo. Pera din po. Okay. Pera po. Kasi kahit sino sa inyo na lang sumagot dito, bakit pera ang pinipili ng sa inyo? Bakit pera? Curious lang kasi ako. Kahit sino na lang sumagot. Para po pang kain po, tas pang travel po, tas pang treat din po sa mga kaibigan po. Ganun talaga. I Kasi see. mga gustong pambili. Alright, sige ganito. May iba mga ganito na tanong, mas mabilis po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang. Ito, kahit sino, pwede na yung sagutin to, napakadali. Kay Buboy, isang mabuting tao po. Opo. Opo. Siyempre po. Very confident. I-rate po natin ulit from 1 to 10. Same question kanina. Paano nyo malalaman kung kayo mabuting tao from 1 to 10? 9 po. 9? 9 din po. 9. 10 po. O, 10. Talagang perfect. Alright. Tanong ko lamang, paano di po malalaman kung isang tao po'y mabuti? Makikita mo naman po sa kilos niya po. Tas yung pagiging gentle din niya po na pagtulong-tulong sa kapwa po. Ganun din po. Ganun din. Makikita naman po sa closeness, tsaka kung gaano po katagal kayo nagsama. Ito, tanong ko lamang, may ba yung basa ng dictionary? Tanong lang. Hindi po. Hindi? Hindi rin? Hindi rin. po. Pero pag search kay Google, pag hindi mo alam ang isang salita, ginagawa niyo lagi. Search po. Ginagawa ko din po. Opo, ako din. Siyempre, kung hindi natin gagawin yan, hindi tayo magiging matalino sa mga nakukuha nating impormasyon, no? Ito lang, bigyan ko ng konting trivia o konting kaalaman. Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuting isang tao, nanggagaling po ito sa tatawag na moral excellent o morally upright. Isimin daw ng moral, ugali muna daw sa isang tao na dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw sa isang tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibis sa tanong kung tama siya sabi ng dictionary. Kagaya nito, kay Buba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po. Opo, nakapagsinungaling na din po sa maliit na bagay din po. Kayo po? Opo, ganun din po. Opo, lahat po kasi parang lahat po nagsisinungaling din po eh. Exactly. Kasi ito yung problema. Yan pong unang matututo ng isang bata. Katulad nyo, katulad ko, lahat-lahat. Ang magsinungaling, kasama po pagsisikreto, pagtatakpan, kaya lahat po talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kay Buba ay nakapagnako po ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niya po. Mapalapis, ballpen, barya, may napulot lang sa kalsada, binulsa, o halimbawa, uy pre, may libreng movie dito, download lang natin, pero totoo may bayad, ninakaw lang. Kay Buba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niya po. Hindi pa po. Hindi po po. Never? Hindi rin po ako. Sigurado kayo, nagsasabi kayo ng totoo? Opo. O hindi ko kayo pinagdududahan, no? Huwag lang sanang biglang... Yung nakita po ako sa daan. Pero dun lang po sa amin, pero sa tita ko po yun. Pero ibig sabihin, hindi kayo yung nagnakaw. Hindi po. So, may nakita ka lang. Iba naman yun. Ang tinutukoy ko kasi, yung ikaw talaga yung nagnakaw. Di ko kayo pinagdududahan, no? Pero wag nang sana, o kagaya may nakita kang ganon, wag sanang dumating na tayo din yung nakapagnakaw. Kasi, ano yun eh, kaya daw isang tao nakapagnakaw ay wala yan sa presyo. Gusto na isang bagay nang walang kahirap-hirap. Nga lang, may mga tao ditong guilty. Pero ganito na lang. Kayo ba yung mga mainiting ulo ba? Mainitin ba kayo ulo? Minsan lang po. Minsan? Hindi po. Hindi? Minsan lang po. O, ganito na lang yung tanong. Kayo ba yung nakaranas na maggalit sa isang tao? Opo, nakaranas na din po. Kasi po, pinapakita niya pong galaw po sa akin minsan. Ganun po. Oh, you see? Ganun din po. Ganun din? Opo, kung sumusobra na po, talaga pong init po ang ulo niyo. Sa tingin nyo, nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po kaya? Para sa akin po, po. Minsan, pag nalabas ko na po yung galit, nawawala na din po agad. Kayo po? Ganun din po. Pag nalalabas din po yung galit. Kayo po? Ganoon din po. Kaya ko pong pakalmayin agad yung sarili ko pag sobrang galit ko na. Pero syempre normal naman po, pag tayo nasasaktan, syempre magagalit. Ano naman po tayo natawa o nangiti o bungis-ngis. Baka baliw na po isang tao. Nasasabing di siya nagagalit, pero deep inside,
baka ibuhos na lang to ng bigla. Minsan kasi may mga tao ko na nananahimik lang kayo, bigla na lang mag-ieskandalo sa harap nyo. Yung pala, binusa kagad ng galit sa ibang tao. Kasi may sasabi daw kasi na hindi din daw tayo kailangan manapak, suntukin, saksakin, o barilin mo isang tao. Ang kailangan mo lang daw ay magtanim lang ng galit. Para lang masabing nakapatay tayo ng tao, pero hindi literal. Yung parang na-offend lang sa salita, kaya may nasasaktan. Yun nga lang, lataga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kay Buba ay nakaranas na gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Minsan kung naglalakad lang kayo, biglang napa OM, alam niyo na po, yung random na lang bigla. Kayo ba'y nagamit niyo na po yan? Hindi pa po. Never? Hindi pa po. Karen, never? Hindi po. Kung mabuti po, huwag niyong gawin yan kasi ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, pag nagugulat, OM, ganon-ganon, or minsan may mura pa, may ganon. Ang tawag kasi doon ay blasphemy. Yun nga lang, may mga tao pa rin guilty. Pero ganito, nakaranas ba kayo na irespeto ang magulang niyo lagi o minsan may mga away po? Irespeto po yung magulang sa palagi po. Kasi po, ano po, siya na po gumagawa ng lahat-lahat po. Pati po sa pagkita ng pera po. Ganun po. Pero mayroon bang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan or pag-aaway? Minsan lang po. May hindi pagkaunawaan po. Okay po. Ganun din po. May minsan po nagugulo po ang pamilya. I see. Kayo po. Sa akin po, respeto kahit po makulit ako. Tapos, meron din pong konting gulo. Yun nga po kasi pag sinabi po natin honor po our mother and father, sabihin walang away, dapat sinusunod natin sila araw-araw. Pero madalas may misunderstanding at may mga minsan may konting away. Ang problema po doon, sa sobrang tindi ng standard na yan, lataga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko kayo hinusgahan. Ito po ay para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Kaya kasama rin po ako sa mga tanong na yan. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o mga inosente po kayong tao? Inosente pong tao po. Inosente. Kayo po? Ganun din po. Inosente rin. Opo. Bakit po inosente kung may nagawa tayong mga kasalanan po sa harap ng Panginoon? Kasi po, kaya naman pong itama ang nagawa pong mali. Okay, interesting. Ikaw, ano ba? Ay nalang. Ganun din? Ganun din. Okay, interesting. Pero tanong ko lamang, saan kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ko pa po alam eh. Hindi mo rin alam? Hindi ko pa rin po alam kung saan po ang pupunta. Okay lang yan? Hindi ko din po alam eh. Okay lang. Bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa. Kunwari may isang kriminal, sabihin na lang natin nagnakaw siya ng pera sa bangko. So hindi siya pumatay ng tao, nagnakaw lang siya. Wala siyang natigok sa mga tao, pera lang ang kinuha niya. Nahuli siya ng pulis at siya ay dinala sa korte. At sinabi niya sa mga judge ang kanyang ginawang krimen. So sabihin niya, Judge, maaari may nagawa po akong kasalanan pero itatama ko po yung nagawa akong kamalian, inosente po ako dito kasi kinakailangan kong taga ng pera, etc. Kasi sasabihin ng kriminal, baka naman po di ako siguradong sa kulong pupunta. Baka naman pwede natin pag-usapan. O sa madaling salita, nangangatwiran pa. Nagbibigay pa ng paliwanag. Ayaw niyang tanggapin na mayroong kulungan. Pero sasabihin ng judge, kailangan niyang pagbayaran, kailangan pa rin siyang itapon sa kulungan kasi yun yung katotohanan. Pag mayroong matibay na ebidensya, kailangan niyang pagbayaran, kailangan siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Opo, tama po. Kayo, tama po. Ganun din? Opo. Ngayon ito po ang problema. Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, ang mga taong nagsinungaling, nagtanim ng galit, nagnakaw man, or hindi nirespeto ang mga magulang, at iba po mga nagawang kasalanan, kahit isa lang po yan, na may nilabag tayo sa utos ng Panginoon, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang kare ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Simple lamang naman po ang tanong ko lang. Kayo bang tatlo ay nag-aalala sa sinasabi ng Biblia na maaaring kayo pong tatlo ay sa impyerno mo pupunta, pero hindi lang po kayong tatlo, tayong lahat. Kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon, kahit isa lang naman yan. Kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia? Opo. Opo. Ganun din po.
Oh, hindi ko kayo kumakilala, no? Pero, syempre, tao po kayo, dapat po tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Siguro wala mong masama kung magbigay na naman ako ng mabuting intention kasi po, para naman to sa atin lahat. E tanong ko lang naman, kayo ba'y natatakot po sa kamatayan? Hindi po. Tanggap na din po na hiram lang po ang buhay natin sa Panginoon po. So, tanggap mo talaga. Kayo po, natatakot po kayo? Sa akin po, opo, natatakot po ako. Natatakot. Kayo po? Hindi po. Hindi rin. Bakit? Ganun din po yung siya. Ganon din. Pero halimbawa lang naman, no? Kung kayo mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, kung mabibigyan ka lang naman, no? Ma-extend yung buhay. Ilang po yung years na gusto mong ma-extend dito sa mundo na ito? Kahit anong numerong naisip nyo? How many years? Gaano katagal pa? Siguro po walang katapusan. Walang katapusan sa'yo? Sige, go, ikaw. Sa akin, mga 50 years lang po. 50 years? Ayaw mo ng 100? Ikaw? Yung wala din pong natapusan. Walang katapusan. Ikaw, ba't sa'yo 50? Ba't ayaw mong gawing 100 halimbawa? Kasi po ano po mga ano po mga tag dito, mga mission nyo po dito sa lupa po. Pag nagawa nyo na po lahat, pwede ko na pong ano yun po. Pwede na pong cut po ganun. Ganon. Pero tanong ko lang naman, alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabubuhay? Hindi po. Hindi, Hindi no? po. Di ba? Hindi rin. Yun nga po ang problema. Hindi ko kayo tinatakot, no? Hindi ako manghuhula po dito. Hindi po ako albularyo kung ano naman to. Ito po ang realidad ng buhay. Huwag naman sana nabigyan pag-uwi nyo, bigyan na lang nasagasaan ng sasakyan, bigyan na lang nadamay sa kaguluhan na wala kayong kinalaman. O halimbawa, 3 kayo. Minsan nag-selfie kayo ata, kunwari, groupie. May mga taong hilig sa kasabihan or pamaihin na kung saan yung gitna daw, pag nagpicture, mamamatay daw. Hindi ko kayo tinatakot, may mga ganun. Alam mo naman mga tao, masyadong malilikot ang kanilang imahinasyon. Paano biglang nangyayari yun, no? Wag naman po sana. Kasi ang buhay po talaga ay napaka-iksi. Hindi ko kayo kilala. Pero kung may nakikita akong taong natamaan, na namatay, nakakalungkot. Kasi tinitingnan ko, ganun to kaiksi na ang buhay na. Dito lang sa Pilipinas po, yung mga edad nyo, may mga namamatay po hindi sa sakit. Umuwi lang ng bahay, pagtapakan sana ng bahay niya, bigyan na lang siyang binarel, yung pala mistaken identity. Isa naglalakad lang, akala daw niya yung mukha ng isang tao ay ganun daw, yung pala mali. Pero hinampas, pinatay ng walang awa. Dito sa Pilipinas, mataas po ang tsansa. Wag lang sana pong dumating sa atin yun dahil nakakalungkot dahil ang buhay ay maiksi lamang. At sabi sa Bible, lahat kasi po tayo mamamatay at i-judge kagad tayo ng Panginoon sa ating mga nagawa sa buhay natin. Huwag lang sana, yun nga lang, masakit nga, pag may nagawa tayong maraming kasalanan, kahit isa lang po sa harap ng Panginoon, automatic guilty talaga tayo. Na kung saan, sa impera talaga tayo itatapon. Kasi yan po ang justice ng Panginoon, hindi lang sa inyong 3, sa ating lahat. At para po patas, walang sino man ang mabuti kahit isa. Kaya pag ako tatanungin ko ako sa mabuting tao, hindi. Marami rin mo managawang kasalanan, matitindi rin po yan, na bagamat napagsisihan ko man yan, syempre, kailangan natin magpakumbaba. At speaking of pagpapakumbaba, dito po magbabago ang lahat-lahat kapag narinig natin itong salita na to. Narinig mo salitang mercy, M-E-R-C-Y? Hindi pa pa. Hindi pa? Hindi pa. Ikaw hindi pa? First time? Ganito na lang. Parang ano yun. Any idea, try nyo hulaan. Ano kaya sa Tagalog nun? Nagsisimula sa letter A. A po. At nagtatapos sa letter A din. Awa. Tama. Kayo ba'y lagi nahingi ng awa araw-araw? Opo. Kayo. Kaya po. Opo. Pag sabi kasing awa, para tayong humihingi ng tulong. Pag tayo po hingi ng awa sa Panginoon, yan yung mercy, isabihin, alam ng Diyos na hindi natin talaga kayang hindi natin talaga kayang takasan ang mga nagawa nating mga kasalanan. Maaaring hindi tayo magkasakit, pero yung makagawa tayo ng kasalanan mukhang imposible kasi makagawa talaga tayo ng kasalanan. Opo, hindi ko masabi kung anong nasa utak nyo or nasa puso nyo ngayon. Ang Panginoon lang po ang nakakaalam ng yan. Huwag lang sanang yung pong ating puso isipan ay mabahid po ng mga masasamang iniisip natin kasi po nagkakasala rin po tayo.
Yun nga lang, pag tayo humingi ng mercy sa Panginoon, ibig sabihin, nagpapakumbaba tayo at ang alam ng Diyos na yan po maging paraan upang hindi tayo mapahamak. Dahil dito na po, magbabago ang lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Sakripisyo po. Kami dadagdag pa? Nagpapako po siya sa krus para ano po yung kasalanan natin. Ganun din po. Yan din. Yun nga, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Tama? Ganon. Pero ang ginawa ng Panginoon Kristo, binuwisyo po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyong tatlo, sa ating lahat. Kasi siya po ay nagmamalasakit. Hindi natin po talaga deserve yan. Pero dahil po ang Panginoon, bagamat galit siya sa ating mga nagawang kasalanan at kasalanan, pero siya rin po ay mahabagin din. Pantay po ang kanyang karakter. Gusto niyang ibuhos ang mercy dahil ito po ang magiging pag-asa po para hindi mapahamak isang tao. Kung saan si Jesus ay nagkatawang tao, di lang siya tao, siya rin ay Diyos. Nagbagay lang siya ng katotohanan at aral, pero may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto nila silang masusunod. Yan yung dahilan kung bakit siya ay ipinako sa krus, pinatay, at namatay doon. Pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Or sa madaling salita po, kung isang tao po ay guilty, pwede po siyang palayain kung may nagpiyansa. Narinig mo yung salitang piyansa? Di po. Narinig yung salitang piyansa? Di pa? Para pong nagbigay ng Saan yun? piyansa para pong sa kulungan. Tama. Yung paglaya, pagbabayad ng danyos. Ibig sabihin, kahit isang tao po ay nakakulong, pwede po siya makalaya kung may nagbayad po ng danyos. At gayon din po, kahit po tayo may nagawang kasalanan, pwede po tayong makalaya dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo lamang. Ang kanyang pong dugo ang naging daan dito. Ibig sabihin, hindi natin po kailangan gumawa ng napakaraming mabuting gawa para lang matakluban lang ang mga masasamang ginagawa natin. Dahil hindi po yan mangyayari. Dahil ang ating pong puso at isipan natin ay may bahid po ng kasalanan. Hindi lang po kayong tatlo pati ako, lahat. Kasi ibig sabihin, ang gusto kasi ng Panginoon ay mga taong nagpapakumbaba, yung talagang humingi lagi ng tulong sa Kanya, at nagiging matalino dahil laging nagtitiwala sa salita ng Panginoon para makapag-isip siya ng maayos. So yan pong ibig sabihin nun. Kasi kung saan, ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bago para makamit yan. Una, narinig mo yung salitang repentance? Di pa po. Hindi pa? First time? Pag sinabi natin repentance, ito po ay pagsisisi sa kasalanan. Para sa sakit. Di ba gusto niyo laging gumaling? Opo. Opo. Halimbawa, pag kayo nagkasakit, sa tingin niyo ba magkikita-kita pa kaya kayo dito? At pag ay hindi Pag kunwari nagkasakit kayo, sa tingin nyo, magkikita-kita pa kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Hindi po. Hindi. Hindi na po. Parang napapaisip ka, parang pipilitin nyo pa rin yan. Siyempre, pag kayo nagkasakit, hindi nyo magagawa yan. So, sabihin, kailangan natin gumaling para nagagawa natin ang gusto natin ng maayos, no? Sa pag tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan at lumayo sa mga nagawa nating kamalian at babaguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang ako mabibis sa tanong. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Opo. And then, pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Opo. And then, tanong ko lamang po, kayo ba yung mga nagbabasa po ng Bible araw-araw? Tanong lang naman. Minsan po na nagbabasa. Minsan? Minsan din po. Minsan. Ganun din po. Minsan lang. Ganito lang. Di ba pag kayo nagugutom, kakain po kayo, tama po ba? Opo. So, halimbawa, sarado at ang tindahan at ang bukas lamang po ay convenience store doon sa dulo. Tatakbo kayo, bibili kayong pagkain kasi kayo nagugutom. Tama po ba? Opo. Di ba? Tama. Siyempre, kalokohan naman pag hindi kayo kakain, mamamatay kayo sa ginagawa natin, no? So, pag tayo nagugutom, kakain po tayo. Pag naman po sa Bible, sana mabasa natin kanyang salita araw-araw. Bakit?
Yan po kasi parang love letter po sa atin yan. Nagmamalasakit po siya kasi yan yung maging gabay natin para hindi tayo mapahamak. Kasi ibig sabihin, kaya po tayo dito sa mundo ay hindi lang po lang makilala natin ang Panginoon, pero siya po ay masabuhay po natin siya araw-araw. Yan yung dahilan kung ba't tayo dito sa mundo nito. Ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, sa impyerno talaga tayo tatapon. Pero ang good news ay marami po maliligtas, hindi dahil sa mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Yesu lamang, mayroong maliligtas, hindi dahil sa mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Wala na. So kung wala na kayong katanungan, maraming salamat po at kayo po mag-ingat. God bless po. Hindi po.